sa aming mag-asawa sa pagsasama po namin. Sabi nila, kapag happy wife ka, nasa tamang lalaki ka o nasa tamang pangangalaga ng lalaki. Pero siguro biyaya na lang po yun ng Diyos. Kaya po tayo nagkakaroon ng happy wife. Tsaka isa po akong mananampalataya nung nakilala ko po yung aking asawa at ang asawa ko po yung hindi. At yung relasyon ko po sa aking Panginoong Jesus ay hindi ko po yung pinutol. Bagkos dinala ko po siya sa amin pong relasyon. At yun po yung naging pundasyon po namin dalawa para mas malalong matatag po. Marami po kami mga pinagdaanan, 22 years na po kami nagsasama, pero sa loob ng 22 na yan, syempre maraming mga pinagdadaanan, mga di pagkakaunawaan, pride, mga ganon. Yun po ang madalas namin di pagkakaunawaan sa ugali lang po. At nasusustain ng Diyos. Dahil nga na isa akong mananampalataya, nasusustain ng Diyos yung pagkukulang ko, yung kahinaan ko. Ganun din po sa aking asawa. Kaya isa rin po yung nagpapatibay sa amin at saka yung payo po ng pastor na nag-officiate sa amin sa kasal. Kasi Christian po kasi kami kinasal. Kahit hindi po Christian yung asawa ko. Ang payo po niya is biblical naman po yun. Sabi niya is kapag kayo nagkaroon ng di pagkakaunawaan, huwag niyong hahayaan na matapos ang isang araw nang hindi kayo nagkakaayos. So, yun po lagi naman po naalala po namin. At isa pa po ay bilang isang asawang babae, ay ako po ay nagpapasakot sa kanya, nagpapakumbaba, at sinisikap po na magpakita ng mabuting asal, may kabanalan, kasi yun po yung way para mahikayat ko po siya sa ating Panginoon. At praise God, sa 2 dekada na kami magkasama ay medyo mahaba-haba, pero kumilala naman na ang aking asawa. Yun nga lamang, ang goal ko is hindi lang po isang believer, kundi isang follower din po ng ating Panginoon Jesus. So, yun lamang po, lagi sa Diyos po ay binabalik ko po sa Kanya ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Yun lang. About sa marriage, ang karaniwan sa sarili ko eh. Pero napaka-amaze po ng Panginoon dahil sa dami na, hindi naman marami, siguro 4. Siya ang huli na naging girlfriend ko na. Dahil sinabi ko tama, siya na ang huli. Pero hindi natin masasabi dahil hindi naman natin alam mga nagagali na asawa. Nagagali na asawa. At ano rin, sabi ko, ito mga pangasawa ko talagang kire-respeto at igalang. Kasi bilang sa mga kabataan na dumaan, hindi naalis yung mapaglarawan. Pero sabi ko nga, nung nakilala ko, ito na yung huli ko maging girlfriend. And then, isang gabi, na andun yung talagang hindi nawawala yung pag-aaway. Nag-aaway kami, yung silent. Walang sigawan, walang ano. Tama si Ate Karen, hindi natatapos ang magdamag na hindi kayo magkabate. Pinakapagahan, ako mag-prepare ng almusal, sinangagawa ng anything. Kahit siya ang may ako bumababa. Kasi ayaw ko salubungin yung init ng ulo, lalo lang hindi magkakaintindihan. Yun ang naging susi ko. Doon ako pa hindi Kristiyano. Pero nung ako naging Kristiyano, mas lalo akong tumibay, mas lalo akong mapagpasensya at yung bang hindi mo kailangang makipagtalo sa asawa mo sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Pinag-pray ko siya muna. At bago ko sa akin yung asawa. At alam niyo po, sa totoo lang, talagang wala akong ibang nakita ng babae, hindi sa kanya ko lang nakita yung mga bagay na talagang natutunan ko kasi ako po ay laking marikina na wala akong kalaman sa mundo. Hindi magluto, hindi ako marunong eh. Wala akong kalaman sa kanya ko natutunan. Kaya talagang na-bless ako nung nakalala ko siya. Talagang ibinigay ko yung sa kanya, yung sarili ko na kasi wala akong sa kanya eh. Siya,
At siya, nalaman mo na siya likas talaga na alam yung sa buhay. Yung madiskarte, yung kasi nga buhay, ano sa probinsya ako, tayo kami. And then yun, tapos pumunta siya rito na hindi ko pagustuhan. Kasi may trabaho ko eh. Sabi, huwag ka nang umalis. Alam niyo po ang tawag ko sa kanya? Prinsesa. Prinsesa ang tawag ko sa kanya. Ayoko sa kanya pagtrabaho yun talaga. Ako na lang. Ako lang magtatrabaho. Pero, syempre, sa mga kailangan malaki pamilya. Nag-decide na rin siya umalis. Naiwan ako. Doon na po pumasok yung kakulangan. Hindi ko po itatanggi na ako po ay napunta rin sa maling way, issue o natukso. Doon niya lang din mo nalaman. Pero, yun po ay pinagsisihan ko. Talagang, pag naaalala ko, talagang nagigilty ako. Bakit yung ginawa ko? Ngayon, na nararanasan ko, ano yung hirap niya rito, na ngayon ay nararanasan ko na tumalik. Kaya, maibibigay ko lang po na konti sa inyo po na may asawa pa, yung mga may asawa na ano, huwag niyo pong hayaan yung asawa niyo ay hindi na natawagan. Kasi yun na naging kulang sa akin doon. Hinanap ko sa kanya sa supakat pagka-linggo, gabi ko na siya nakakausap. Doon ko nalaman. Doon ko naunawaan na ganun pala ang marami ang ginagawa niya. Ganun pala ang siya kabisi. Praise God. Pinaunawan niya sa akin. Ngayon po, talagang pinatibay niya sa biyaya ni Lord, pinatibay pa yung aming pagsasama. Ito po ay pagwaway gawa. This year po, silver anniversary, wedding anniversary po namin. Nasa kalahating iyo po ay sa naging susi ay pag-uunawaan, pagbibigayan, at respeto sa bawat isa. Yun po ang pinakang matibay na pinangahawakan namin, kaya po kami ganito. May mali ang isa, bigay ang isa. May mali ang isa, bigay ang isa. Huwag nyo salubungin. At huwag nyo rin patatagalin ang away nyo ng umaga. Hanggang gabi lang yan. Hanggat maaari, huwag nyo nang patagalin. Kasi pagka napaalis o ano, nadadagdagan. Kaya naman, sa biyaya ng Panginoon, kami po ay lalong pinatitibay na kasama pa namin si Lord na nasa center siya. Siya ang kasama mga anak namin. Pagkat po ang vapor.